Patuloy po nating sinusubaybayan ang kwento ng public ministry ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Marco. Sa mga nakalipas na mga linggo, narinig natin ang pagpapadala ng Panginoon sa mga alagad sa isang limited na misyon upang ipakita sa kanila ang ibig sabihin ng kanilang buhay, na hindi lamang sila tinawag upang sumunod, matuto sa Panginoon, sila'y tinawag sapagkat balang araw sila ay ipapadala. At nakita nga ng mga alagad ang napakaraming pangangailangan. Nagpagaling sila ng mga may sakit, nagpalayas ng demonyo, hindi masyadong nangaral sapagkat may mga bagay pa silang dapat matutunan tungkol sa pangangaral. At ngayon narinig natin ang kanilang pagbabalik mula sa misyon. Marami silang mga kwento tungkol sa kanilang karanasan. Parang yung aming mga seminarista, pag nag-e-exposure, pinapadala sa probinsya, etong mga nakalipas na mga taon sa Samar, ang kanilang provincial exposure. At nung nakaraang taon, itong taon na ito, sapagkat sa lockdown, dito sa Pasay, ang naging exposure nila. Maraming kwento tungkol sa kanilang karanasan sa misyon, tungkol sa kanilang pagbabahagi ng mabuting balita. Ganon din marahil ang naganap sa mga unang alagad. Kaya't inanyayahan sila ni Lord na pumunta muna sa isang lugar kung saan pwede silang magpahinga. Ang sabi ng mga Bible scholar, ito po marahil ay ang lugar sa direksyon ng Bethsaida, kung saan nandoon ang mga bahay ng mga fishermen. Makikita po natin dito yung human touch ng Panginoon. Nararamdaman niya ang pangangailangan ng pamamahinga ng mga alagad matapos ang misyon na matagal-tagal din naman at kung saan-saan sila napunta. Pangangailangan ng pamamahinga, recharging. It is a human need. Tayo'y napapagod. Minsan talagang nauupos tayong parang mga kandila. Gusto mo lang mamahinga. Pero maliban po dyan, practical din ang ginawang pagtawag ni Lord na mamahinga ang mga alagad. At sila'y lumayo muna. Sapagkat kung titignan po natin ang kabuuan ng picture, tumataas ang oposisyon kay Jesus. Dumadami yung kanyang nagiging kritiko. Umiinit, sabi nga natin, ang sitwasyon. Kaya kailangan magpalamig. Kailangan magpalamig upang sa ganon ay huwag masyadong mapaso at ma-extend pa ng mahaba-haba ang kanyang misyon. So ito po yung dalawang dahilan kung bakit niyaya ni Jesus ang kanyang mga alagad, pati na rin siya, na lumayo muna sa maraming tao. Nandun ang human need
na nararamdaman ni Jesus sapagkat siya rin ay tunay na tao. Inaantok, di ba natulog nga siya sa bangka sa sobrang pagod. Nararamdaman niya yon. Pero pangalawa, ito ang praktikal na pangangailangan na medyo magpalamig ng kaunti. Pero mga kapatid, sabi nga sa kwento, pagpunta nila at pagdating nila sa kabilang ibayo ng kanilang paglalakbay patungong Betsaida, nalaman ng mga tao kung saan ang direksyon ng bangka. At inunahan nila. At pagdating ni Jesus sa kabila, nandun na yung mga tao. In short, naudlot ang pamamahinga. Hindi po natuloy, naudlot. Right away, sabi nga sa gospel, Jesus began to teach and preach and heal sapagkat nakita niya itong mga tao ay parang mga tupa. Parang mga tupa na walang nagpapastol. Mga kapatid, ang ganitong tono ng ating ebanghelyo sa linggong ito ay sa katunayan humihikayat sa atin upang patuloy na magnilay tungkol sa misyon. Oh? At ilang mga bagay tungkol sa misyon, paglilingkod sa Panginoon. Una, ang misyon ay hindi lamang po working for Jesus. No, mission is not working for Jesus. Ano man ang ating gawain, ministry o apostolado, kasama na kayo. Ang iba't ibang ministry sa loob ng parokya, mission is not working for Jesus. It is doing the work of Jesus. Mamayang hapon, magkakaroon ng maiksing rekoleksyon ng mga magre-renewal ng mga lektor at commentator ng parokya. At yun ang isang bagay na gusto kong ipagdiinan. You are not working for Jesus. You are doing the work of Jesus. Kung paanong si Jesus ay nangaral, nagpahayag ng salita ng Diyos, yun ang ibig sabihin ng pagiging lektor o commentator. Hindi ka nagbabasa. Hindi. Ipinapahayag mo, pinapagamit mo sa Diyos ang iyong bibig, ang iyong boses, upang magtuloy-tuloy ang gawain ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Yun ang espiritualidad ng lektor. Kaya ang mahalaga sa lektor, hindi yung diksyon. Hindi ka naman kailangan maging parang Amerikano sa diksyon. Ang Filipino English ay Carabao English. The more Carabao it is, the more maintindihan. Hindi yung masyadong islang. No? Ang mahalaga, puso. Habang ikaw ay nagpapahayag ng mabuting balita, ano ang puso mo? Ang puso mo ba ay sa Diyos? Ang puso mo ba ay nag-uumapaw din ng pagmamahal? Tulad ng pagmamahal ni Jesus? Kami mga pari, ganun din. Madaling magmisa ng 5 misa. Babasahin ko lang. Ayos.
papasadahan ko lang yung misal na yan, ayos, makakalimang misa ko. Pero kung ang bawat misa ay isa sa puso ng isang pari, nakakadalawang misa pa lang yan, pagod na yan. Puso. We are not working for Jesus. We are doing the work of Jesus. Tayo'y tumatayo sa ngalan ni Jesus kapag tayo po'y nagmi-ministry. Yung ating mga servants ng parokya na sa mga nakaraang araw ay pumupunta sa mga barangay upang bigyan ng kaunting kasiyahan ng mga bata at ipaabot ang balita na naiintindihan at naaalala ng parokya ang mga nasa barangay. Yan po ay hindi lang pamimigay. Dapat yan ay pamimigay na may puso. Kung ganyan po ang attitude natin sa misyon, then pangalawa, palagi nating mararamdaman sa misyon ang tensyon. Tensyon ng sariling pangangailangan at tensyon ng pangangailangan ng iba. Kaya hindi ako bilib doon sa mga maglilingkod lamang na may oras. Sa ganitong oras lang ako pwede. Ano yan? Opisina? Pipiliin mo kung anong oras ang papasukan mo? Mission is a lifestyle. Mararamdaman mo yung tensyon ng sariling pangangailangan. Gusto ni Jesus mamahinga. Pagod din siya. Pero naramdaman niya yung pangangailangan ng iba. Naudlot ang pamamahinga. Kaya ang tanong ko, meron di ba tayong ganong klaseng puso kapag tayo naglilingkod? Alam niyo po, sa totoo lang, nung nagpasya tayo na ipaayos ang simbahan, isa sa mga kaba ko ay, una, may pera ba tayo? May pera ba para magpaayos? Kung sasabihin ko sa inyo kung magkano dinat ng kumpondo, baka magtaka kayo bakit umabot pa tayo hanggang ngayon. Pangalawa, sabi ko, kakayanin ba yan? Natapusin lahat? Naka-lockdown pa naman. Mas madali ang sabihin, palipasin na lang natin ang lockdown, magpahinga na lang tayo. Maintindihan ng iba yan. Pero kung makikita mo ang kalagayan na dapat ayusin, hindi mo pwedeng ipagkibit balikat. Bahala na. Gagawin natin ito piece by piece. Pagdating ng pondo, larga. Hinay-hinay kung medyo konti ang pondo. Nakakatakot. Kasi baka sabi, no, nagsimula, hindi natapos. Pero yun po ang tensyon. Mas madaling wag ka na lang magkaroon ng tensyon, wag ka nang gumawa. Anyway, may susunod naman eh. Di siya na bahala. Kung ikaw ay may puso sa misyon, mararamdaman mo ang tensyon.
No? Mararamdaman mo ang tensyon. Paraging mataas ang sugar. Pangatlo, kung tayo po ay may pusong misyonero, hindi tayo pwedeng magpahinga ng matagal. Oo, kailangan magpahinga, pero hindi matagal. Alam niyo po, kung binabalikan ko ang gawain ng misyon na nakapalibot sa atin, ito'y sapagkat may mga tao na naging misyonero na talagang ang inintindi ay hindi pahinga. Namamahinga paminsan-minsan, pero kumakayod. Sa lockdown, namatay si Father Jim Ferry. Matagal na naglilingkod sa Greenbelt Chapel. Veterano ng ikaliwang digmaang pandaigdig. He has spent the most of his life sa Pilipinas. Kahit na siya'y Amerikano, sa Pilipinas ang kanyang naging buhay. Tuloy-tuloy. Kung ako'y nagagawi at umuwi ako at bumibisita sa bahay sa Paco, nadadaanan ko yung malaking simbahan ng Paco. Yun po ay itinayo sa pera at sa pamana na tinanggap ng unang parish priest na itinayo ang simbahang yun mula sa kanyang pamana. Namatay din sa simbahang iyon si Father Godofredo Aldenhuisen. Huwag na tayong lumayo dito sa parokya. Mga pari tulad ni Father Jerome Casolari na hindi na umuwi ng Italia, dito na namatay at dito na ibinurol. Mga kura paroko na tulad ni Father Pascual Libiste, palaging nakasutanang naka-rubber shoes, palaging handa kung saan dapat puntahan na may sakit, blessing. Wala siyang kotse, naglalakad, nabundol pa nga ng tricycle eh. Yan ang misyonero. At totoo, ang hirap tumbasan ang ganyang mga tao. Pero hindi mo rin makakalimutan. Yun po ang essence ng pagbasa natin ngayon. Maikling pagbasa pero hitik sa laman. And finally, kung ikaw ay misyonero, makikita mong pangangailangan, susundan mo kung saan ang pangangailangan. Kaya nga po alam nyo, ang simbahan, hindi lang dito sa pagmimisa-misa at pagdidipa-dipa. Ang simbahan ay sumasawsaw sa edukasyon. Ang simbahan ay sumasawsaw sa pangangailangan ng mahihirap. Kaya nga po, pinagsisikapan natin na patuloy na ituloy ang gawain ng Olsopi. Kahit wala na si Father Montealto, itutuloy natin ang foundation na yan sa ilalim ng parokya. Kung makikita mo ang pangangailangan, hindi pwedeng ikaw ay umupo, lumuhod, magdasal, tumayo. Mas malaki dyan
ang dapat gawin. Yan din po ang ibig sabihin ng ating pag-awit ng Pilipinas Kung Mahal sa pagtatapos ng misa. Nais nating ipaalala sa ating mga sarili, ang tunay na misyonero, hindi lang nagsisimba. Ang tunay na misyonero, sabi nga sa Ebanghelyo, nararamdaman ang pangangailangan ng kawan. Hindi ka pwedeng hindi sumausaw kung alam mo ang pangangailangan. Amen.